Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pag-suporta. At syempre, huwag din pong kalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless. Malala na ang Pilipinas. Malala na. Paano hindi maging malala? Pinapayagan yung presidente nyo ganyan. Dagdagan pa natin dahil meron tayong puting ahas ngayon na tumawag sa atin. Okay? Ayan, parang yun yung nakakalimutan. Yung ginagawa ko, simbolismo yan. Na presidente nyo ay addictus. Okay, mga kababayan. Bangag, naduduwag, VP Sara pinaareglo. Okay, unahin na muna natin. O si Colonel Grijaldo na lang muna unahin natin. Kasi mahaba yung kay Inday Sara. Alright? Okay. So si Colonel Grijaldo, mga kababayan, ay impeach tuloy. Pinakontempt na naman ng mga buwaka ng Genimes na Huwad Committee ng mga Jijimonyo. Okay? Actually, for sure, hindi kayo nanood. Ako hindi nanood. So, may nag-send na sa akin ng clip. Ayun. Kaya nalaman ko na pinakukontempt na naman nila o kinontempt na nila si Colonel Grijaldo. Kilala niyo naman siguro si Colonel Grijaldo during the Senate hearing ay isiniwalat niya na siya ay pinilit. I mean, what do you call it? Pinapipirma laban sa mga Duterte ni Abante at ng, the Huwad Committee na yan. Kaya ngayon, dahil sa expose ni Colonel Grijaldo, eto ngayon ay pakakontempt na naman nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, alam nyo, mga mamang polis, isa-isa na kayo ginugurgur. Isa-isa na kayo binababoy ng pulboronic na administrasyon na ito. Okay. Yung mga Huwad Committee, alam mo, nakakabuisit, nakakagigil. Ang sarap, gurgurin sa pamamagitan ng legal na paggurgur. Itong, itong mga hinayupak na to. Ano yon yung nag-iinarte yung, Congresswoman Zamora, yung Pam Zamora at yung si Nietang Pulburon to, sa gabal sa bundok, si Gonzalo. So pinapaliwanag ng doktor ng ospital na kung saan ay in-explica kung ano yung ang tawag dito, yung karamdaman o paano ang medical procedure na pinagdaanan ni Colonel Grijaldo. So ayon nga sa doktor, nagkaroon ng, ano tawag dito? Okay, microscopic shoulder surgery. Okay, so yun ang sinabi doon. Ngayon, December 2, okay, December 2 daw ito, tama ba yung pagka-explain doon? December 2, nag-under ng surgery. Ngayon, dapat daw, nandoon na sa hearing na yon. Bakit, naka-confine pa rin o nasa ospital pa rin? Dahil, sabi ng, putang taga tong kuting na to, papasok sa ilong ko. Punyeta. Okay. Nagdagan natin. Baba natin ng konti. Okay? Ngayon, ang sa akin lang, mga palangga, okay, dapat pala pag nagbablog tayo, non-stop ng pulburon para di nakakita. Okay. Ito mga inayupak na mga Huwad Committee, itong si Gonzalo. Basta yun, yung mga pangit na kongres, mga demonito.
Ang sinasabi nila, bakit si ganito, yung katabi nung Zamora? Bakit ito, nag-undergo din sa ganito, nagganto, ganyan-ganyan, 2 days lang, dadadadada. Alam mo itong mga ulol na to, may doktor ba dito at nurse? Ang recuperation period o recovery o pagpapagaling, mga buwakan ng ina ninyo, ay depende yan sa, number 1, sa edad, underlying factors. Kung meron ba siyang, may mga kondisyon na ba siya? 'Di ba? Itong nag-undergo ng surgery, ang pagpapagaling at ang pagpapagaling ng isang pasyente, hindi yan ito si Juan, si Pedro. Dalawang ano lang to eh. Ano tawag dito? 2 araw lang to, gumaling na eh. Hindi, mga putang ina talaga, sabi ko, ayoko magmura, babait ako ngayong araw ako, magpupulbura na lang ako. Hindi porket 2 araw lang nag-recuperate o nagpagaling o gumaling si Pedro, ay si Petra ganun din. Nagdodoktor-doktoran, nagnanarser-narseran kayo, mga inayupak kayo. Yung mga utak nyo, lahat kinuha nyo na. Nag-abu-abogado kayo, mga bobo kayo. Lahat na ng profesyon, nagja-justice kayo, mga giatay kayo, mga inayupak kayo. Hindi nyo iniisip. Usually, ayan, may mga medical nasa medical field. Kapag ganung surgery, 1 to 2 weeks. Okay? Yung mga ganung classic, based on my experience, even yung mga elderly patient namin dito, 1 to 2 weeks ang recuperation. Hindi yan pwedeng magpa-cute-cute. Okay? Maglakad-lakad. Kasi, nag-undergo ng surgery. Ginalaw yung kanyang botkon. Diba? Botkon is shoulder. Diba? So yun, baka nakasling pa yan, kung ano-ano pang mga or kung, nakakabwisit ikaw, putang ina kang Pamsamora, kang hinayupak ka, nagdudunong-dunungan ka. Ay sabi niya, naiinis na kasi ako eh. Ang alpot. Inis na kasi ako eh. Kasi, dahil hindi daw dumating si Colonel Grijaldo. Ito nga yung tinuturo niya, katabi niya, ko sino itong aswang na yun. Sabi niya, ito nga, 2 days lang. Gamitin niya, wala kayong utak. Yung mga utak niyo, burak. Isaksak mo yan sa kipay mo, sa mora, na hindi porket 2 araw gumaling si katabi mong betlog, kung sino man yon, ay 2 araw din si Grijaldo. Diba? Mga babae, nakaka-high blood, pero buti na lang low blood ako. Hindi nila iniisip. Ha? Ito naman si doktor, sa bagay, siguro baka nasindak. Dapat as a doctor, as a medical, as a healthcare worker, whoever, ano man na, doktor ka, dapat ipiniliwanag mo. Kasi kung ako nandun, gusto ko sabihin, hoy, ikaw po, hindi lang kasi, buha ka ng Zamora, ang pagpapagaling, ang recuperation, depende yan sa edad ng tao, depende kung ano yung naramdaman niya, may sakit ba siya before the surgery, ganun may nire-rehab pa yan. May tinatawag na rehabilitation or yung tinatawag nating physical therapy. Kasi yung iba nga dyan, hindi makagalaw, inaalalayan pa. Kaya nga pasok na pasok ang ating racket dyan sa caregiving business. Kasi yung mga post-op na mga pasyente namin, kailangan alalayan. It takes not 2 days, 3 days, 4 days. Lalo pag matanda na. Mabagal ang regeneration ng ng cells. Alam nyo yan, kahit na ikaw ay hindi medical worker, tang pulburon to, depende yan kung ilan ang natira mong pulburon. Depende yan kung ilan ang natira ni bangag na pulburon. Yan ang isalaksak nyo sa mga jutak nyo, mga hinayupak kayo, na hindi kayo gumagamit ng jutak. Lahat na lang pinasok nyo. Judge, maestra, doktor ngayon. Diba? Kung ako kaya magtanggalin ko kaya yung mga shoulder ninyo. Ha? Hoy, eto mga pulboronic dyan Ang pagpapagaling, kung bata ka at healthy ka, mas mabilis kang gumaling. Pero pag amoy lupa ka na, katulad ni Abante, medyo matagal ang pagpapagaling yan. Lalo na kung may bisyo ka pa, katulad ni Pangag na nagpupulburon,
at marami na nararamdaman, medyo maano yan, matagal. Anyway, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na lahat na ng mga propesyon ay inako na ng mga buwakan ng ina sa Huwad Committee. Marunong pa kayo sa doktor? Alam mo, nakakabuisit. Ito si Pedro, ganito. 2 araw lang gumaling na. Eh ako nga, ganito, ganon. Ikaw ba yung na-surgery? Hindi mo nga alam eh. Hindi yung alam, ang buha ka ng ginemission, baka may naiwan na something doon or for the heck. Buisit na Marcos Bangag na to dahil sa'yo to eh. Bangag eh, buisit ka. Tumira na lang tayo. Kunyari ako si Marcos. Now, let's go to the exciting topic. The exciting topic is naduwag si Bangag. Mainit-init pa, okay, mayroong, I don't know kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, babagitin niya yan. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo ha. Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating putingas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure, hindi na magtitiwala dyan si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Day, after all, mapati-pati kagad sa ilang mga linti na pang abala. Okay, longgo yun. Naintindihan naman siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binubudol na naman. Alam nyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday at mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na hindi niya alam. Hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinagagawa ng kanyang asawang pusher. Asawang butod, budlo, putot, giatay, alpot, patutot, karat, biga-biga, tanan-tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tambalusos ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Kaya sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, sabi ko, baka nang ina pala niyang hinayupak na yung Bangag. Eh, talagang Bangag. Sabi ko sa kanya, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Eh, sabi nga, hindi nga naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, sabi na hindi alam ni Bangag. Hindi ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam ang ginagawa ni Lisa Bartek. Ha? At ni Tambalusos kay Inday Sara. After niya mag-speech na, ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara? Baka ako ng ospital nito sa kapulburon ko. Ganito ba talaga magpulburon? Tumigil na nga ako, punyeta, baka baka masugon tayo sa hospital katulad ni Bangag. Okay, tigil na ako sa pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Teka mo, nagpulbos na. Okay, anyway. Bangag talaga. Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw. Mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting dahil hindi naman daw niya kayang, hindi daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya, hindi niya makokontrol. Di po, tangina mo, Marcos Jr. Hindi ka lang under desire, inutil ka, bangag ka, buwa ka ng ina, lumayas ka na dyan. Hindi mo nakokontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga kababayan? Hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsakan sa PSG. At ang pinsan niyang Boyoy, no, algago. Anyway, ngayon, ba si Inday? Areglo? Of course, never again. Number 1,
makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuwaan ng security detail? Imagine ninyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgur si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara? Never again. Kasi may nagbabadya. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanyang. Baka hindi na nga abutin yan ng Hindi na abutin yan. Konting kembot na lang yan. So, hindi daw niya alam, hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakokontrol ni BBM, sabi ng emisaryo ni Bangag. The more na lumaki sa dyan, tama nga sinabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kanina, kahapon, sa kanyang press con, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. My God! Do you think? Well, hindi, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-areglo. Ay, mi Marcos, wag ka na magpabudo. Wag mo nang budulin si Sara. Wag mo na kaming budulin, mga putang ina ninyo. Mga buwakan ng ginimis ninyo. Mga inutil kayong lahat, mga kawatan kayo. Tumubo ang inyong mga buto, ang inyong mga dugo na nanalaygtay sa dugong kawat. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Sana kunin na kayo lahat ni Satanas. Anyway, number 2. Yung mga kaso ngayon na gusto nilang i-file kay Inday Sara. Yung impeachment na yan, do you think makikipag-areglo si Inday? Alam nyo yung ginagawa kay Inday Sara, mga palangga, mag-agree kayo? Unang ginawa nila yan kay Maharlika. Akala nila matitinag at tatahimik na ako. Ngayon, si Inday pinapailan palang kaso. Ako, 4 cases. 4 na kaso dun sa kapapasok lang. Bacudio versus Contreras. Dismissed with prejudice. Number 2, Quiñones versus Contreras still ongoing. Number 3, na kaso sa akin. Proxy cases ng bangag na administrasyon na ito. Melquiades Robles, nandyan kawatan sa PCS versus Contreras. Dahil daw ang kanilang pangalan ay hindi daw dinidefame ko daw sila o dinudungisan. Mga putang inang ito, mga kawatan, yan ang nagkaso sa akin. Number 4, Elizalde ko. Ayan, chairman ng Committee on Appropriation. Sinabi nila, 4 yan. Pumunta sila dito sa Amerika, gumasos ng pera ng bayan dahil sa kagustuhan ni Lisa Tanas. Napatahimikin ako. Kami, now si Inday Sara. Si Inday Sara, di ba? Anong sabi ni Inday Sara sa kanyang press con? Pinag-aaralan pala, pinaghandaan na nila last year pa lang yung mga kaso, especially impeachment, dahil binanggit na yan ni Franz Castro, na kung saan convicted, 'di ba? Sinabi ni Inday kagabi sa kanyang press con. Okay? So ngayon, mga palangga, impeachment, death threat ni Inday Sara, haharas nila sa mga staff, kay Attorney Lopez and everything. Do you think mambubudol, manggagamit, Marcos, o lahat ng mga emisaryo na gustong buduli na naman si Sara dahil na kikita nyo na hindi aayon sa inyo ang majority. Kahit in-increase, ay kahit dinagdagan, ito nga yung mga, what do you call it? Military. Talaga bang bobo kayo? O nagbubububuhan kayo? Dinagdagan kayo ng konting barya na allowance nyo everyday. Pero, mga palangga, aray ko? Okay, tignan natin dito. Okay.
Alright, tingnan natin ang ating listahan ng kapalaran. Listahan, listahan. Nahan ka. Okay, tingnan natin. Alright? Okay. Here we go. Okay? Okay. Ano tawag dyan? Dinagdagan ng allowance ang mga military, pero mga palangga. Okay, here we go. Where is that? Okay? Pero ang budget, okay, ito. Tiyan mo you do the math. Okay, pero yung AFP Modernization Program ay binawasan nila ng 15 billion. Okay? 15 billion. So kung nag-iisip kayo, 'di ba? Kasama 'yan sa mga ang ano na 'yan, proyekto na 'yan, modernization program na 'yan. Teka, nawala ako. Nasaan na kayo? AFP. Anyway, nakita niyo kung paano kayo binubudo lalo ginagago ng gobyerno ni Bangag. Mag-isip-isip kayo. Pero alam ko papunta na kayo dyan. Katulad na lang ng ginagawa sa inyo, na ginagawa sa katulad ninyo si Colonel Grijaldo at iba pang mga polis, iba pang mga military. Harap-harapan na binababoy kayo. Tayo, lahat ng Pilipino. Isang taon na. Ito, naimlan tayo ngayong 2024, inubos nila ang pondo ng bayan, pati dyan sa kaputahang hearing na yan. Ano bang hinihiring dyan? Ang hinihiring, Duterte, Pogo, at now impeachment. Gusto nilang i-contempt si Grijaldo. Natatandaan nyo ba? Ang PIDEA leaks na pinigil ni Jingay at ni Escudero. Pinigil nila, wala ngang resolution doon Dahil ang sangkot doon, ang pinangalanan doon ay si Marcos Jr., tangina, damihan na natin. Buiset. Ang pinangalanan doon si Marcos Jr., sometime in March 2012, ay sumisingot ng pulburon kasama si Maria na nag-acting sa Senado. Tapos, yung isa doon na narinig sa video, sa CCTV, ni Agent Morales, ano nangyari? Balikan natin. Si Kumar at si Lisa Tanas, ang subject, ang topic doon sa CCTV na kinukumbinsi si Agent Morales na huwag ka na pumunta sa hearing. That was before the Senate hearing. Kasi, magsabi ka lang, sabi ni Kumar, according to that video, magsabi ka lang, tama ba sa loto? Or kung ano, US visa. Dahil kung hindi, pwede si Agent Morales mategi, sagasaan, or mamatay na lang bigla. At si Kumar doon, hindi umattend sa Senate hearing. Hindi ba dapat na-contempt yun? Pero may na-contempt ba? Nakaalyado ni Lisa Tanas? Dinig na dinig nyo yun. Pinatay ka agad ng media yun. Pinatay ka agad nila ang issue na yun. Dahil si Marcos Jr. ang sangkot at si Lisa Tanas Marcos ang sangkot na nagsasabi na nag-utos kay Kumar based on that CCTV na binabanggit ni Picoy na sinasabi, pare, papatayin yan. Ayun, nagsabi na di ba, pabulog pa, si Kumar nagsabi at si Lisa Tanas. Di ba nung araw ng Senate hearing, ano nangyari? Nagsakit-sakitan si Kumar na kunwari nasa ospital. Pero wala naman sa ospital, nasa hotel siya. Lantarang pambababoy, panggagago sa inyo. Nakita niyo pagkakaiba, pero ang isang colonel, Colonel Grijaldo, na under recuperation, nagpapagaling, kinontempt ng mga buwaka ng inang sa Huwad Committee. Pero yung Kumar na sinasabi doon na siya ay magkasabwat ni Lisa Tanas para bayaran si Agent Morales na thank you Agent Morales at hindi ka pumayag. You know? At hindi ka nagpasupil sa kanila, pumunta ka pa rin sa Senate hearing, diyan sa PIDEA leaks na yan. Pero pinutol na. Napaka-importante na malaman ng taong bayan na marinig yung pagdepensa ni Lisa Tanas. Kaya ka di ba nagalit ako kay Senator Bato?
'di ba? Na ipatawag mo pero pinigil ng mga demonyo. Si Lisa Marcos ay pinakademonyo sa babaeng lahat. Kidnapper, smuggler, tsoktsakhera, ulul, lahat ng sa kanya, butod, mudlo, putot, rolled into one. Demonya. Ngayon, aare-aregluhin niya si Sara Duterte? Sabi nga ni Inday sa kanyang interview, press conference kahapon, ano sabi niya dito? Sinabi pala ni Inday na hindi na siya nag-expect ng budget kasi during that time sa press con niya, hindi pa na-finalize yung kanilang BICAM conference kahapon. Ang sabi ni Inday kahapon na I've been saying that I'm not the problem. Okay? Regarding doon sa regarding doon sa mga binabatungan nila, 'di ba, na si Sara ay magsalita na lang, ganito ganyan, pero hindi nagsasalita nga dito sa kanilang Huwad Committee. Na-explain na nga ni Indayan na sinasabi niya na ba't daw siya magsasalita doon? Talagang pinopolitika lang siya. At talagang yun ang utos ni Lisa. Dahil yung ginagawa sa'yo, si Lisa ang author niyan. Yan din ang ginawa nila sa akin at ginagawa nila ngayon. Buti na lang, ito, I will tell you something. You know what? I really admire Sara Duterte, lalo na ngayon. Alam niyo kung bakit? Kung nakaka-follow kayo sa akin, nung panahon ni Bangag, nung budol na budol pa tayo, di ba si Inday magpapresidente, anong sinasabi ko? Sabi ko, hindi mo na yan si Inday, bata pa yan. Sabi ko, kay Bongbong na tayo, ganito, ganyan, di ba? Ganun ang sinabi ko. Bata pa naman yan eh. Hindi ko pa nag-gauge kung ang alam ko lang, si Sara Duterte ay matapang. Pero kasi nasa local siya, hindi natin siya naririnig na nagre-reason out eh. Nagre-reason na ganito.